Hello Captain fans! Ito na nga ha, umabot daw sa 20 million ha. Yung dinonate ng Bernardo or ni Catherine mga kasombreros, no. Ito po ay ayon sa isang admin, no, 20 million worth ng ayuda ni Catherine sa Cebu. Yung kanyang ano. So grabe, no. Dito mo nakita yung medyo nakakaniwala, no, kasi para sa atin sobrang laki ng amount na ito. Pero para sa kanya, no, bilang phenomenal box office cinema queen, tapos si Mami Minta talagang napakagaling na finance advisor, no, finance advisor mga kasombreros, si or financial advisor si Mami Min, no, talagang 20 million. So grabe, no, nakakalula ang amount na ito para sa atin, pero para sa mga nasalanta ng lindol na kailangan ng mga infrastructure repairs ay talagang kumaga pa kulang pa, no? Kumbaga pa manggagaling sa isang individual sector kagaya ni Ma'am Catherine ay kulang pa ito. Pero yun na, gawain talaga at saka our responsibility talaga ng gobyerno yung pagpapaayos ng mga repairs na ito. Pero out of kindness, out of mercy, out of love mga kasunod ni Ma'am Catherine at ng Bernardo family ay talagang nag-aambag-ambag sila, no, para tumulong sa nasalantangan ng lindol mga kasombreros. So talagang i-bless pa si Ma'am Catherine mga kasombreros kasi nga sobrang helpful at saka kind ni Ma'am Catherine mga kasombreros, no. And then ito yung VP Choice Awards ay nag-number 1 ulit, no, si Ma'am Catherine mga kasombreros dito sa sexiest female of the year mga kasombreros sa People's Choice Awards, at saka nag-number 2 si Kyla Estrada. Tapos sabi niya dito, si Sir Alden naman ay bumagsak sa number 2, no. Pero hindi ko alam kung final na ito. Pero parang final na siya mga kasombreros, pero mag-aabang tayo, no. Kasi today is September or October 14 mga kasombreros. Then mali-mali ako sa September, October niyan. So yun, sabi dito ng VP Choice Awards sa kanilang Facebook page ay, thank you people, stay tuned for the third batch of nominees in the upcoming people voting via the VP Choice Awards app powered by Choice App, no. So ang number 1 sa lalaki ay si Patrick ano ang pilido nito? Patrick Ramirez, no. Hindi ko ito kilala, pero nag-number 2 si Sir Alden, number 1 si Sir Patrick Ramirez. So tapos yun, no, andito rin si Vince mga kasombreros, pero yun na, congrats pa rin sa Catherine mga kasombreros. And then ito, ang post ni Sir Alden ay parang something coffee, no. The Coffee and Cookie Club show the world what you've shared. Show the world what you're made of, no. The Coffee and Cookie Club show the world what you're made of. So ito yung kanyang quote na parang pinost sa kanyang Instagram mga kasombreros, no. Bago lang, and hindi ko alam kung baka nagkape-kape, no, si Sir Alden mga kasombreros, pumunta siya dito, or hindi ko alam kung ito yung nasa yung business ni na Mitch at saka ni Mitch Oliva at saka ni Prince Benmar. Pero alam ko ang parang sweet fly hires, parang something like that yung ang pangalan nila. Pero ito siguro ay quotation lang, no, or quote na nakapost doon mga kasombreros sa kanilang pwesto. And then ito, ang cute nito, no. Na-realize ng isang Catherine admin na wala man si Sir Alden dun sa Eduk Circle awarding ceremony na kung saan ay umaten nga si Ma'am Catherine mga kasombreros, ay napansin nila yung yung ice cream motif, or parang nakatatak doon sa damit ni Ma'am Catherine mga kasombreros, no. Though Alden couldn't be there personally, your ice cream inspired Barong design. Kasi nga yung kay Ma'am Catherine ay ice cream, and alam natin yung ice cream ay yung pinakaunang tawag dito, yung pinakaunang commercial ng Catherine mga kasombreros na magkasama sila, yung Magnolia ice cream nga. So tapos mahilig si Ma'am Catherine at saka Sir Alden sa ice cream, eh. Naalala ko yung sa Cebu sila, tapos nung parang nag-mall tour sila mga kasombreros, tapos kumakanta sila. Tapos parang nagbulong si Ma'am Catherine na parang ang pogi mo, tapos parang gusto mo ng ice cream, sabing gano'n.
Sabi niya, nagugutom ako, sabi nga ni Ma'am Catherine. Tapos parang nag-offer niya, sabi niya ice cream. Sabi ni Ma'am Catherine, hungry na. So parang gutom na siya at that time, no? Parang yun yung ano, tapos tagtawanan na lang sila. So yun, parang may sentimental value ang ice cream mga kasembrero sa Kathden. Kasi unang-una, yun yung pinaka-first nila na commercial sa Magnolia na magkasama. Kung kaya yun yung parang tatak, no? Parang na-connect ng isang Kathden admin mga kasembreros doon sa Kathden nga, no? And then ito, ang cute ng ginawa ng ate ni Catherine, no? Ni Ma'am Catherine dito at saka ni Lexine, no? Si Tin at saka si Lexine mga kasembreros. Sumayaw sila. Magnanay na sumayaw mga kasembreros, no? Tapos ay parang nga good vibes lang ang dalawang magnanay na ito mga kasembreros. So sayang wala si Ma'am Catherine dito. Hindi ko alam kung ano, separate ng bahay o baka separate nga ng bahay, no, yung mga ate niya sa main nila ng Casa Bernardo. So baka yun, no, kasi syempre na pamilyado na yung mga ate niya. So nagkakatipon lang sila pag may gatherings or pag may bisita yung ate nila sa Casa Bernardo mga kasembreros. So malamang sa kahit na malaki kasi yun, kasi may mga husbands na yung mga ate niya, no? Of course yung kanyang kuya ay nasa nasa ibang bansa. Ay yun, no, parang ano tawag dito, bumibisita lang sila kapag gusto nilang bumisita mga kasembreros. And last item natin, si Mami Min, no, pinost na rin sa kanyang Instagram story yung ginawa nilang relief goods na paghati doon sa Cebu mga kasembreros, no. And parang may nag-post dito na si Kay Gabutan. Hindi ko lang kung ito yung Kay na anak niya mga kasembreros, no, na si dito si Kay nga mga kasembreros. Sabi nito, we need hygiene kits and temporary shelter kits as per yesterday's inventory. Then at the moment, a celebrity donated 19 boxes of good quality hygiene kits. Lord, kamaayo nimo, angat buhay lahat. So maraming salamat, Fresh Philippines. So ito nga yung kay Ma'am Catherine at saka Mami Min mga kasembrero. So ang ano lang, ang dito, nakaka-bless at saka nakaka-inspire talaga ang Bernardo family mga kasembreros, no? So yun po. And of course, no, marami nagpasalamat sa comment section, no? Sabi dito ng isa, si Lourdes Torregosa, grabe Catherine, congratulations, malaking tulong ito para sa mga Cebuanos. Imagine, yung sa 20 million naman ito, 20 million your golden heart to help more blessings to you from or for you from God. So amen and amen. So congratulations, God bless you, God bless Catherine. So ito yung sabi sa comment section nung about sa 20 million na donation ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So and hindi naman ugali ni Ma'am Catherine kasi na publicize at saka isa publiko talaga yung yung kanyang may natulong. Basta may natulong siya, yun ang pinakamahalaga sa lahat mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Kathden items ha. Sana po ay pangin po natin ang Word of God na napakaganda po, no? Today is October 14, 2025. Tuesday na po, no? Blessed Tuesday evening po ha sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang unique dito mga kasembreros ha. Sana po ay pakinggan natin ang title po, Mga Luha sa Bote. Psalms 56 verse 8, You number, God, my wanderings, put my tears into your bottle. Grabe, no? Are they not in your book? So si Haring David dito ay kinakausap niya, no, ang Panginoong makapangyarihan sa lahat mga kasembreros. Hindi ba kayo na-amaze na yung luha pala natin, yung mga pighati natin, yung mga pumapatak na mga luha sa ating mga puso, sa ating mga mata mga kasembreros ay iniipon ng Panginoon, no, sa langit. Meron siyang bote doon na para sa ating mga luha. Grabe, no? Nakaka-amaze ito mga kasembreros na very mysterious ang verse na ito sapagkat ang ating palang mga luha na pinapatak na bawat problema na dinadanas natin, kung wari namamatayan tayo, nasaktan tayo. So every tear, no, that drops from our eyes mga kasembreros ay iniipon pala ng Panginoon and nililista niya sa aklat ng buhay or sa libro niya doon mga kasembreros. So are they not in your book? No, sabi niya Haring David dito mga. Grabe, no, napakaganda nito mga kasembreros. And ang verse na ito ay
nagsasalita talaga siya ng isang malalim na sense, no, ng care at saka personal attention na nagmumula sa ating Panginoon towards sa atin. Kasi 'di ba yung ating nanay, for example, no, talagang loving sila, caring, and nandun yung personal care, no, yung ito yung personal touch at saka pag-ibig talaga sa atin mga kasembreros. So mas lalo na po ang ating Panginoon, as according nga dito sa verse na ito mga kasembreros, no, Psalms 56 verse 8. So it shows that God does not just watch over the world in a distance. Instead, He is intricately involved sa ating mga buhay. So kung tayo ay napibighati, kung tayo ay nasasaktan, nandulumo, na umiiyak mga kasembreros, hindi lamang siya hindi lamang siya nakatitig at walang nararamdaman. Hindi siya manhid mga kasembreros sa ating mga problema, sa ating pinagdaraanan sa mundong ito. And kapag tayo kasi may problema, expected na dapat ng Panginoon sa atin na dumulog tayo sa Kanya, humingi tayo ng panalangin, dumepende tayo sa Kanya, humingi tayo ng tulong sa Kanya mga kasus. Yun ang in-expect ng Panginoon eh. However, ang ibang tao hindi, no? Iba yung kanilang ginagawa. Dito nga lang sa lindol no? Yung iba talagang imbis na manalangin, imbis na tumawag sa Panginoon, yung iba talaga parang sumisigaw pa, yung iba nagmumura, yung iba parang may sinusumpa sila. So, iba-ibang reaksyon mga kasus sa iisang scenario, sa iisang problema, sa isang trahedya or sa isang calamity mga kasembreros in general. So, dito makita na yung mga taong may takot sa Panginoon, yung mga taong may pagmamahal sa Panginoon, may nakita nga ako, no? Nakakatuwa at nakaka-touch, naiiyak talaga ako kapag yung nakita ko mga bata na umiiyak sa Panginoon. May mga times doon na mga bata, no, talagang 2 years old, 4 years old, talagang lumuluhod sila at saka nananalangin habang lumilindol mga kasembreros. Talagang lumuluhod sila, no? Talagang nakaka-bless mga kasembreros, na naging trending actually ang mga batang ito, na kung saan ay nananalangin sila in the midst of calamity or earthquake mga kasembreros. And the psalmist David uses the metaphor of tears being collected in a bottle to express how God recognizes and values our most vulnerable moments. So sa mga times na tayo po ay vulnerable, talagang breakable tayo mga kasembreros, talagang broken tayo mga kasembreros. Dito yung ina-express ng Panginoon sa atin pala na siya ay malapit sa atin, na siya po ay nagmamahal at nagke-care sa atin mga kasembreros. Only if we ask, we pray, and we come to Him and we draw near to Him mga kasembreros. Hindi natin mararamdaman yun kasi kapag hindi tayo lumalapit, nananalangin at saka dumudulog sa Kanya mga kasembreros. Parang ikaw, no? Kunwari, nasasaktan ka tapos gusto mo ng taong may karamay. So kung hindi ka pupunta doon sa taong damay ka or may lalapit sa iyo, for example, ay hindi mo siya mararamdaman. So ganun din po ang Panginoon natin. Kapag hindi tayo nanalangin, kapag hindi tayo dumulog sa Kanya, so hindi natin ma-feel yung Kanyang care, yung Kanyang love, yung Kanyang touch mga kasembreros, at saka yung experience talaga na siya po ay may concern sa atin at He really cares for us more than other people do. When we think about our wanderings or the paths we take in our lives, it brings to mind that the ups and downs, the uncertainties and moments of sorrow. So, may mga times kasi na parang lagalag tayo no? Yung parang hindi natin alam kung anong direksyon, anong plano, anong desisyon, anong choice yung gagawin natin. May mga times na ganun, di ba? Gusto mo magbakasyon, gusto magliwaliw kasi nga parang gusto mong hanapin ang sarili mo, no? Na in fact ay hindi mo na talaga makikita ang sarili mo kapag nagbakasyon ka lang, kasi pag bumalik ka naman sa reality ng buhay, pag bumalik ka sa bahay mo, yun pa rin ang problema, no? So dapat ang gawin natin ay pumunta tayo sa kwarto, no? Kung saan ang lugar para manalangin, para katagpuin ng Panginoon, basahin ang Kanyang banal na salita, kasi mahanap natin ang ating purpose kapag bumalik tayo sa ating Creator, ang lumikha sa atin. Tama? Kasi hindi mo malalaman yung purpose mo kung hindi mo alam kung ano yung kung sino yung pupuntahan mo mga kasmas. Kunwari, kung sino yung nag-invento ng kunwari, hindi natin alam yung purpose pa ng ref or ng refrigerator. So, ang purpose niyan, of course, ay kung hindi pa natin alam, kailangan na mag-check tayo sa manual or tanungin natin yung may-ari ng refrigerator kung para saan ito, or yung cellphone, for example. So, kung kunwari lang hindi natin alam yung paggamit ng cellphone or kung ano yung purpose niya,
So, magbabasa tayo ng manual, as in inosente tayo for example. So, magbabasa tayo ng manual or kailangan natin i-chat or tanungin yung may-ari for example or yung kung sino man nabilhan natin. So, ganun siya mga kunwari sa customer service, no? Tanungin natin paano to gamitin, paano to ganyan. So, ganun siya mga kasambreros pag hindi natin alam. So, ang purpose natin ganun sa buhay. Yung pinaka-purpose natin sa buong mundo, sa mundong ito ay yun nga, no? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor, yung ating kapwa, kagaya ng ating sarili. So, ganun din po sa atin, mahanap natin ang ating sarili, mahanap natin ang ating purpose kung tayo po ay bumalik at saka dumulog sa Panginoon. Psalm 56 ay attributed kay King David mga kasambreros na kung saan ito po yung time, yung buong salmo ng Psalm 56 mga kasambreros. Ito yung time na grabe yung kanyang distress, grabe yung kanyang pighati mga sapagkat siya po ay nahabol ni Haring Saul na nagsiselo si Haring Saul sa kanya kasi mas mahal ng tao at saka mas maraming tagumpay ang natatamo ni Haring David kumpara kay King Saul. So ang mga tao ay mas nagre-rejoice at saka pinupuri si Haring David. So nagselos si Haring Saul kasi si Haring Saul ay hari that time, pero si David siya po ang parang alalay pa lang ni Haring Saul mga kasambreros kasi bata pa si David at that time. Tapos si David naman ay parang taga-aliw ni Haring Saul kasi nga si Haring Saul at that time ay may demonyo na pumapasok o spirito ng demonyo mga kasambreros na pumapasok sa kanya. So he needed David. Kailangan niya si David sa palasyo na kung saan nakatira si Haring Saul para magpatugtog ng harpa, magpatugtog ng instrument mga kasambreros para magsialisan po ang mga spirito ng masama or spirito ni Satanas mga kasambreros. So yun nasa moment of distress at saka sorrow si David mga kasambreros sa Psalms 56 na ito kasi nga ay gustong patayin ni Haring Saul si David mga kasambreros. And ang sabi niya nga dito na the phrase you put my tears into your bottle is more than just a poetic expression. It conveys how God cares for us. It implies that our emotional experiences are important to Him, to God, and this provides comfort when we feel rejected, isolated, or misunderstood. So our tears can represent grief, regret, loss, or pain, and God sees them all. Each tear tells a story, and God is quite interested in every narrative of our pain and joy alike. So, yun ang sasabi natin na ang Diyos po natin ay hindi siya malayong Diyos. Okay? Tayo lamang po ang busy sa ating mga mabubuhay na sometimes wala tayong panahon para sa Kanya. Pero siya ay nag-aantay lamang because yung pinakaunang resort, pinakaunang step dapat natin na ginagawa. Every time na may sakuna, every time na may problema tayo ay manalangin, dumulog at saka lumapit sa Panginoon. Hindi siya nag-expect sa atin dapat na commandment dapat yun na tayo ay dumulog magtiwala sa Panginoon every time we feel or every time we encounter trouble or problem or challenge mga kasambreros. Pero ang tao ay iba-iba lang yung pinupuntahan kung kaya sila ay naliligaw ng landas. So sa final thought natin, ang verse na ito ay talaga nagre-remind sa atin ng pag-asa, ng care, ng concern, ng love ng Panginoon sa atin. Just as God keeps a record of our tears, He also holds the key to our healing and restoration. It assures us that that what feels overwhelming will not remain forever. So hindi siya forever yung ating mga problema, yung ating mga trials, if we put our trust and believe and hope sa Panginoon mga kasambreros. Ang ganda Ang ganda ng verse ito mga kasambreros. Sana po ay pabasahin po ninyo itong Psalms 56 mga kasambreros kasi napakaganda po nito. But in the meantime, ayun na lamang po sa ating Word of God, Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros. Paalam po. I love you.